Maganda po ba ang umaga natin? Amen. Kamusta ang tulog natin kagabi? Amen. Sino yung mga puyat? Mga kabataan, puyat ba kayo? Social media ba yan? Or pag-aaral? Or ano bang pinagkakapuyatan natin? No? Nawa ang lahat po ay nasa maayos na kalagayan sa umagang ito para makapag-focus po tayo sa salita ng Diyos. Amen? Amen. At patuloy natin ipanalangin sa Panginoon na, Lord, ang aking puso ay patuloy na mapuno ng iyong salita. No? Bakit napakahalaga ng salita ng Diyos, mga kapatid? Sapagkat ito ang ating sandata, no? Sapagkat tayo laging nasa laban, mga kapatid. No, katulad ngayong araw na ito, ano ba ang ating tinatalakay? All about the Holy Spirit. Bakit ba ang Banal na Espiritu tinutulungan lagi tayo? Bakit ba siya ang comforter? Siya ang tunay na counselor? No? Bakit natin kailangan ng mga yun? Because without the Holy Spirit, we cannot be victorious. Mga kapatid. Kaya sa Panginoon lamang. No? Kaya ang title ng pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, is be filled with the Holy Spirit. Sinong nais mapuspos ng Santong Espiritu sa umagang ito? Amen. Salamat sa Diyos. And those who are willing, those who follow Jesus, no, shall be filled with the Holy Spirit. No, ayun lang po ang nais ng Panginoon. Yung puso natin na lumalapit sa Kanya. Ano ba talagang pakay natin sa paglapit natin sa Panginoon? No? Ito ba ay we are just after healing? We are just after blessing? Or we are just after for our own selfish desire? No? Or para ba sa kaluwalhatian ng Diyos? Kapatid, bakit ka narito sa umagang ito? No? Usually, mga sinasabi, para po magkaroon ng bagong kalakasan. Amen? Yes. Sino gusto magkaroon ng panibagong kalakasan sa umagang ito? Yes. No? Kalakasan, kalayaan, kapayapaan, no? Kagalingan. Yun no? Pero, ano ba ang dahilan bakit tayo narito? Una sa lahat, pagpupuri sa Diyos. Pagsamba sa Panginoon. Amen. Yun ang ating buhay, mga kapatid. Yun ang ating dinesign ng Panginoon. Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, no, conquered the grave. At hindi nagtatapos doon, naligtas tayo ng Panginoon. Meron tayong gagawin. Sabihin mo sa katabi mo, meron tayong gagawin. Ayan. Ano ba yung nais ipagawa sa atin ng Panginoon? No? Yung tayo ay umattend lang ng church, yun ba ang nais na gawin ng Panginoon? No? So, ang nais ng Panginoon, tayo ay una mapuspos ng Banal na Espiritu. Sabihin natin, mapuspos. Ayan. Mapuspos ng Banal na Espiritu. And the Holy Spirit is at work sa buhay natin. Siya ay tumikilos sa buong mundo, sa lahat ng tao na tunay na sumasampalataya sa ating Panginoon. No? Kaya nga natin tinatawag na ang Panginoong Hesus na Panginoon. Pag sinabing Panginoon, ano siya? Siya ang top priority. No? Siya ang ating Diyos. Siya ang ating Hari. Ang tanong, kapatid, sino inuuna mo sa buhay mo? No? May mga ibang Kristiyano tatakay, bakit parang lagi akong natatalo? They live a life na parang laging talunan. No? Bakit kaya? No, they are always defeated. Many Christians are living a defeated life somehow sa kanilang buhay. No? Ang daming alalahanin, ang daming bumabagabag sa puso, hindi ka na makapag-focus. Alam mo kapatid, pag nawala ka sa focus, dun talo ka na. No? Nawala yung talagang priority, yung purpose mo, hindi mo malaman kung ano ang dapat unahin. Di ba? Wala na. Defeated ka na no. You're bombarded no, ng mga bagay-bagay sa mundo. No, maraming tao, kung ano yung mauso, doon sila. Kung ano yung trending, ayun, sunod-sunod. Tama? Pero ano bang nais ng Panginoon? Mapuspos tayo ng Banal na Espiritu. Pagharian tayo ng Diyos. Amen. Are we ready, church? Amen. And probably, no, ang Banal na Espiritu, nakakalungkot, maraming hindi kilala ang Banal na Espiritu. No? Many are ignorant of the Holy Spirit. No? Hindi nila kilala, hindi nila alam yung kilos ng Banal na Espiritu. Hindi nila alam kung ano yung dapat unahin. No? Inuuna yung puro mga pangsarili. No? May mga pastor nakikipagkompetensya sa kapwa pastor.
Di ba? Ano ba dapat ang unahin natin? Mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Nang sa gayon magawa natin yung kalooban ng Diyos. Makapag-focus tayo sa vision and mission na ibinibigay sa atin ng Diyos. Because without the Holy Spirit, without the filling of the Holy Spirit in your life, you cannot do the Great Commission. Yes. Mananatili kang talunan, mananatili kang repeater, paulit-ulit na lang doon sa kasalanan na kinabagsakan mo kinahapunan, tapos doon ka na naman ulit. No? Because you lost your focus. Alam natin, Matthew 6:33? Yes. Seek ye first. Sinabing first, priority. Sinabing siya ang Diyos mo, siya ang Panginoon mo, siya ang top priority. Yes. Hallelujah. Above all. Ano ba ang greatest commandment? Love the Lord your God Yes. with all your heart, all your mind, all your soul. Kapag doon nag-fail ka, nawala ka sa focus sa pag-ibig mo sa Panginoon, you will live a life defeated. No? Talunan. Magiging talunan ka at magiging ignorante ka sa pagkilos ng banal na Espiritu. Because yung relationship mo sa Panginoon ay hindi talaga intimate. No? So nais ng Panginoon, maging intimate tayo sa Kanya. That's why it's a command. Seek ye first the kingdom of God. And all these things, ang hinahanap ng tao yung all these things. No? Pero pag sinik mo ang Panginoon, inuna mo ang Panginoon, meaning, you got everything you need. Amen. Wala ka nang aalalahanin. Basta't unahin mo ang Diyos. Alam mo kung bakit marami kang pag-aalala? Kasi hindi mo inuuna yung Diyos eh. Baliktad eh. Ang hinahanap mo, all these things, nakalimutan mo yung seek ye first. Tama? So, you lost your focus. Kahit ang mga ibang tao, nandun na sila sa peak of their tinatawag na desire, na pangarap, no? But still empty. No real happiness, no peace of mind, no joy. Siguro meron pleasure, but joy, wala. Bakit? Only the Holy Spirit can give us joy. No? Basahin natin Acts chapter 2 verse 1. Sabi doon, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. No? Ano ba yung significant ng araw ng Pentecostes? They were all together in one place. Parang ganito. Nandito tayo all together sa isang lugar na ito. Amen. Nagkakatipon. Nagpupuri sa Diyos. Yun yung ginagawa nila. Nananalangin. No? Verse 2, anong sabi? Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong na malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. No? Ano daw po? May ingay. Una may ingay, no? Na nagmula sa langit. No? Ibig sabihin, kakaibang ingay. Hindi ito yung ingay sa labas, di ba? Hindi eh. Yung ingay ng tricycle, hindi yun yun. Ingay ng mga sasakyan, hindi yun yun. Kakaibang ingay ito. No? And mararanasan nyo ito kapag talagang babad kayo sa presensya ng Diyos. Amen. No? Jesus. So, yun po mga kapatid, ang sinasabi dito, na tulad ng ugong na malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Napuno ang bahay na kinaroroonan nila, yung ingay. No, they were all together in one place at napuno ang bahay na kinaroroonan nila. Next verse. Dahil dito, sinabi niya sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya'y higit na makapangyarihan kaysa akin. Hindi man lamang ako dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Ito po ay sinabi ni John the Baptist, no? Na siya yung una na magbabautismo sa tubig, ngunit may kasunod. Sabihin natin may kasunod. May kasunod.
No? Nung nabaptize ka sa tubig, okay na. Okay na ba yan? No. Okay na, ligtas na ako. Na-declare ko na, public declaration. Nabaptize na ako eh. Yun na ba yun? Sabihin mo, may kasunod. May kasunod. Ano yung kasunod? Espiritu Santo. Magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya'y higit, no? Higit na makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Kilala ni Juan Bautista na ang Panginoong Hesus ang magbabautismo ng banal na Espiritu at sa apoy. Amen. He commanded them not to leave Jerusalem. Sabi dito sa chapter 1 ng Acts, balik tayo doon. No? Hindi. Next mo na yan. Okay. So, hindi yun siya na-type, no? So, itutuloy natin sa verse 4 to 5. He commanded them not to leave Jerusalem and wait for the promise of the Holy Spirit. Nabasa yun kanina ni Ninang Ellen, no, sa devotion. Na maghintay sila doon. Pagkaakyat ng Panginoong Hesus, sinugo ng Ama ang banal na Espiritu. Amen? And that is the promise. Sabihin natin, promise. May pangako ang Panginoon. Sino katanggap dito ng pangako ng Diyos? Amen. No? Pag may pangako, merong pinangakuan. Yes. No? So, anong natanggap mong pangako? Sa mga kabataan, nakatanggap ba kayo ng pangako? Ikaw lang ang mamahalin ko? Yun ba yung natanggap nyo? Totoo yan. Sa mga kabataan, yung binobola-bola. No? Pero, anong pangako ang dapat matanggap? Pangako ng Diyos. Hindi pangako ng tao. Yes. Hindi pangako ng kung sino. No? Minsan nga, pangako ng magulang eh. Hindi, natutupad eh. Or kadalasan. Diba? Ang pangako ng Diyos ay talagang matutupad. Amen. No? So, ang kasunod, ang sinasabi doon, ipagkakaloob ang pangako na banal na Espiritu. Be baptized with the Holy Spirit. Yan yung binasa natin, Lucas 3:16. The water baptism is a picture of what God is gonna do in your life. Yung simbolo sa tubig, kapag ikaw ay nilubog sa tubig, anong simbolo nun? Wala na ang dating pagkatao. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ. Are you in Christ? Amen. No? Siya ba ang Panginoon mo? Siya ba ang iyong sinusunod? No? Siya ba ang priority mo? Kasi kung hindi, no, you will never experience the work of the Holy Spirit. No? Kahit sinasabi mo, Pastor, umattend naman ako. Nakikinig naman ako ng preaching. But the question is, are you in Christ? Meron pa nga, nagsishare naman ako. No? Pero tanong, are you in Christ? O ginagawa mo lang yung mga activities at church for the sake of doing it? Kaya para kanino ba ginagawa yan? Para sa tao? Ginagawa mo ba yan dahil sinabi ng leader, sinabi ng pastor? Hindi. Ginagawa natin ang Great Commission dahil sinabi ng Diyos. Amen. No? Hindi lang dahil gusto ng pastor, marami tayo dito. Dapat marami tayo. Ganun ba yun? Anong sabi ng Diyos? Humayo tayo. Make disciples. Necessarily pa ikukulong mo sa church? No. Sa early church ba kinukulong sa church o humahayo talaga sila? Nagmi-mission talaga sila? Ayan, ang dapat nating makita. No? Tayo ay dapat humahayo. Lalo na may social media ngayon. No? Paano natin ginagamit ang social media? No? Yung TikTok, di ba? Yung Facebook, yung Instagram. No? Tapos pag ginagamit mo lang yun para sa chismis, sa showbiz, no? Mga kabataan, sa pornography, sa gambling, talpakan, sugal, sabong,
Dami, gamit ng social media. And we are in the last days. Nakikita natin yung mga device na ginagamit ni Satan. Kaya ngayon, kapag ang isang Kristiyano hindi focus sa Panginoong Jesus, talo ka na. Yes. Talo ka na agad. No? Makokonsume ka ng mga bagay sa sanlibutan. Kaya dapat you're always in prayer. Amen. No, you're always active sa relationship mo sa Panginoon. You must be in the conquest. Sabihin natin, conquest. No, ginagawa mo kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Amen. Hallelujah. No, hindi ka nag-iisip ng pansarili mo. Yes. Yes. No? Hallelujah. Hindi ganon. Galing dapat sa banal na espiritu. Amen. Amen. Hindi yung pansarili mong hangarin, hindi yung pansarili mong kagustuhan. Amen? So, may promise ang Diyos. Ano yung promise ng Diyos? Na kapag natanggap nyo ang banal na espiritu, chapter 1 verse 8, sabi doon, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan. Amen? You'll receive power. Pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. No? Power para saan? Anong kapangyarihan ito? To witness Amen. Yes. for God. Kapatid, nakapag-witness ka na ba para sa Panginoon? Pag-testimony ka na ba? Na-share mo ba si Kristo? Una sa pamilya mo? Kasi kung hindi, walang power. Kasi sabi mo, Christian. No? Pero bakit walang power? Maybe your prayer life is not active. Without prayer, you will not have power. Mga kapatid, no? Kasi yun ang venue ng Holy Spirit, ang panalangin, ang venue ng Holy Spirit para ikaw ay mapuspos, pag-devotion mo. No? Kaya in-emphasize natin yung Bible reading. No? And mga leaders, yan, kumanda tayo sa pag-check ng assignment ng ating mga cells. Tama? Kung maaari, dapat i-mandatory nyo may notebook ka dapat. Kasi patingin sa'yo kung ano yung nagawa niya. Yes. Kasi, hindi natin basta-basta sabi dito, kapatid, magbasa kayo. Hindi naman babasa yun eh. Kahit anong tumbling ko dito na magbasa kayo, marami naman hindi. Kasi pagdating sa bahay, ang daming temptasyon. May TV, may cellphone. No? Dami. That's why kailangan i-monitor ng mga leader. Kaya nga may inassign na leader. No? Ganun yun. So, sa atin, ngayon, sisimula pa lang yung January. Diba? Nasaan na ba tayo sa ating devotion? Mga leaders, you must know yourselves. No? Pakialaman nyo. Diba? I-monitor nyo. Why? For us to be united in the Holy Spirit in the conquest. Amen. 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 Kung kailangan disiplinahin, disiplinahin. Pagsabihan, i-correct. Yes. Yes. In love. Amen. Diba? In the way they should go. So, ganun responsibility natin, mga kapatid. Natanggap natin ang pangako ng Panginoon, binigyan tayo ng kapangyarihan. At pangatlo, purpose of God to share the gospel. No? Dapat alam natin gaano kahalaga yung gospel. Kapatid, kapag namatay ka ba mamaya, are you sure you'll go to heaven? Aba, konti lang yung sumagot. Mukhang diskumpiyado ka ata, kapatid. No? When you die, are you sure you'll be with Jesus? Amen. Be honest. Amen. Pwede mo sabihin sa sarili mo, Pastor, hindi ako sure. Yes. Do you want to be sure? Pwede naman ngayon natin gawin na makasigurado ka Basta tanggalin mo na yung pride mo. Amen? Amen. Kasi marami, sure ako, Pastor. Diba? Pero pride lang pala. Pero yung sinasabi mo, yes, sure ka. Why? Makikita yung evidence sa buhay mo na inuuna mo talaga ang Panginoon. Amen. That's the evidence. You have the seal of the Holy Spirit. You are filled with the Holy Spirit when your mind and your heart is all about
glorifying Jesus. Amen? So, ang water baptism is a picture of God's gonna do in your life. Babaguhin ka ng Panginoon. Tuloy-tuloy tayong pinabago. Baptize means immerse. Totally, nilubog, no? Pinalibutan ka ng tubig. It symbolizes new identity. Bagong nilalang. Sino ka na ngayon? No? Siyempre, sasabihin sa'yo ni Satanas, Din, ikaw yung addict sa pornography. Ikaw yung addict sa alak. Ikaw yung addict sa mobile games. Ikaw yung maraming sexual desires, mga immorality sa pag-iisip mo. Ikaw yun din. Diba? Pero, nung nakilala mo ang Panginoong Kristo, you have your new identity. Amen. You are a child of God. Amen. Amen? Ngayon, ikaw na ay anak ng Diyos. Naging anak ng Diyos. No? Hindi na ikaw yung kilala doon sa lugar niyo na, yan, siya yung chismosa dito eh. Yan, siya yung dito eh. Manggugulo dito eh. Nagpapasimula ng kaguluhan dito eh. Di ba? Maraming ganun yung pagkakakilala. Pero anong dapat pagkakilala sa atin? Nakikita dapat yung pagbabago ng buhay. Nakikita dapat kung ano yung ginagawa natin, yung sinasabi natin, yun yung ginagawa natin. Hindi yung ang dami mo ang sinasabi patungkol sa Diyos, pero ang buhay mo, contradicting. No? Madami kang alam sa Bible, ang buhay mo, ang pabuhay ng pamilya mo, kamusta? Amen? Ang role mo sa pamilya mo, ginagawa mo ba? Remember, that's one of our first ministry, our family. Continuously pray for your family. Huwag mong tigilan. Huwag mong sukuan. Amen. Mahal natin sila. Amen? Yes. Ayaw natin sila mapahamak. Amen? Yes. Huwag nating tigilan. That's why you need to be in the conquest for you to be filled with the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Kung hindi mo lalakaran yung pinapalakaran sa iyo ng Diyos, you walk by faith, no, paano ka mapupuspos ng banal na Espiritu? No purpose, no power. Mananatili kang talunan. Mananatili yung bulong ni Satanas sa isip mo. Na sige, tikman mo ulit. Sige, silipin mo ulit. Diba? Yung mga pornographic material sa cellphone mo, yung mga bagay sa social media. Sige, tikman mo ulit yung bisyo, yung drugs, yung alak. Mananatili yan kung wala ka sa conquest, kung hindi ka puspos ng banal na Espiritu. Kaya may laban eh. Amen? Familiar ba yung boses? Sige, tikman mo. Familiar? Parang ganun eh, no? Yung tumutokso. Pero, kapag babad ka sa presensya ng Diyos, wala na yun eh. Amen. Wala na yung boss niya. Ang maririnig mo na lagi, ang banal na Espiritu. Amen. At sasabihin niya, tutulungan kita, anak. Palalakasin kita, anak. No? Gagaling ka. Dahil may purpose ako sa buhay mo. You'll receive power. Amen. The real meaning is a spiritual baptism. Ang ibig sabihin, you become one in the Spirit. Iisa ka na ngayon sa Panginoong Jesus. Iisa na kayo ngayon ng Panginoong Jesus. Kasi kabahagi ka na ng katawan niya. Amen? Tandaan natin, sino may-ari ng buhay natin? Kanina, testimony ni Brother Roger, no? Ang Diyos. Para saan mo ba ginagamit ng lakas mo, katawan mo, no? Yung talaga bang binubugbog mo sa kung anong mga bagay sa libutan, no? Hindi dapat. Sa Diyos natin, i-dedicate lagi ang ating kabuuan. Amen. 1 Corinthians 12:13. Baging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Amen? So, ano ibig sabihin yan? Walang lahi-lahi. Maging Pilipino ka man, Amerikano, Chinese. Basta tinanggap mo ang Panginoong Kristo, magiging malaya ka. Yes. Amen? Sino pinalaya dito ng Panginoon? Amen. Yes. Hallelujah. No? At
kung minsan, sa laban natin, no? Natatanikala ka ulit, pero palalayain ka ulit ng Panginoon. Basta siksik ka lang ng siksik sa Diyos. Amen. Hallelujah. No? Kasi minsan kapag nadapa ka, nagkasala ka, parang, hindi na ako lalapit sa Panginoon kasi wala akong kwenta. Parang ganun yung ibubulong di ba? Deception. Pero magsumiksik ka, lapit lang sa Panginoon. Yes. Amen. Yes. Hallelujah. Di ba? Hanggang tuluyan kang makalaya. Kasi kapatid, hindi naman yan instant na mapagtagumpayan mo yung sarili mo. Hindi. There's a process. Hindi naman ibig sabihin, tumanggap ka sa Panginoong Kristo, okay na lahat Hindi. Doon pa lang magsisimula yun. Amen. Hallelujah. Diba? Yung journey na unti-unti kang babaguhin ng Panginoon. Unti-unti kang makakalaya sa mga bagay na umaalipin sa iyo. Hindi ka na utak alipin. Utak, malaya ka na. Amen. Hallelujah. Bakit? Ano bang katangian ng mga alipin? Yung slaves, no? Kung nakapanood kayo, halimbawa sa pelikula, ano sila? Sunod-sunuran, di ba? Kung ano sabihin ng amo, ganun. Yes. Ano pa? Yung katangian kapag sinabing alipin or slave. Walang kakayanan, di ba? Madumi. Di ba? Parang wala siyang sinabi, di ba? Sa lipunan. Wala siyang lakas. Wala siyang lakas. Sunod-sunuran nga lang. Yun yung ibig sabihin ng slave. Pero ngayon ikaw ay pinalaya. Amen. Amen? Hallelujah. Pinalaya ka ng Panginoon. Amen. Kaya, kapatid, lumakad ka. Parang sinabi nung pinalaya si Lazarus. Yes. Doon sa libingan ng mga patay. Yes. Ganun tayo Tayo yung mga patay sa espiritu. Pero pinalaya tayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sumigaw ng Panginoon, Lazarus! Yun, nagising. Di ba? Lumabas ka. Sumunod Dahil sa salita ng Diyos, sa salita ng Panginoon, daw siya'y muling nabuhay, na born again, na born in spirit. At di ba nagkasayahan, nagtuwa-tuwa, no? Ang mga taong naroon dahil muling nabuhay. At ganyan, mas nagagalak ang kalangitan. Kapag may talagang nakakilala sa Panginoon, nabuhay na maguli, no? Tumalikod sa kasalanan. You become part of Jesus. Amen. Kaya nga nung pinipersecute ni Apostle Paul ang church, sabi sa kanya ng Panginoong Jesus, why do you persecute me? Diba? Personal diba ng Panginoon? Kasi ang church ay katawan ng Panginoong Jesus. Amen. Kaya ingat ka, kapatid. Baka ikaw nagiging persecutor ka na din. Nakapwa Kristyano, pinipersecute mo. Di ba nangyayari yan? Yes. Kapwa Kristyano nila, sinisiraan, pinipersecute. Pare sila Kristyano. Yun ba, mapupuspos ka ng banal na espiritu kapag ganun? No. No. You pray for them. You ask God, Lord, how can I help them? How can we fix and resolve this kind of misunderstanding? Amen? Alam mo kapag puspos ng Espiritu, no? You are always after the will of God. Lucas chapter 24:49. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama. Kaya huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggang hindi kayo napagkalooban ng kapangyarihan mula sa langit. Amen? Actually, hindi naman kami nag-usap. Hindi lang Ellen, hindi. About sa devotion niya, basta about the Holy Spirit. Pero nagkataon, yung mga verse na ginagamit niya, ito rin yun. Nababanggit kanina. Amen? And that's how we know the Holy Spirit is at work right now. Yes. Amen. The Holy Spirit is speaking to you right now. The Holy Spirit is embracing you right Yes. now. Amen. Take down your pride and embrace God's presence in your life. Yes. Hallelujah. Amen. Ang sinasabi ng Panginoon, anak, may pangako ako. Ito, tanggapin mo. May purpose ka. Sabihin mo sa katabi mo, may purpose ka. May purpose. Yan. Lahat tayo, magiging kabataan, sa ating mga elders, no, we have the same purpose, no, in the conquest. Kaya sinasabi dyan, pinangako ng Ama yun para magawa natin.
yung pinapagawa ng Diyos, yung kailangan natin ng kapangyarihan mula sa Santong Espiritu. You will receive power. What is the purpose of power? Amen? Para ikaw ay mag-witness. Amen. Nahihiya ka ba? Sino nahihiya? No? Para i-share si Jesus. Ano nakakahiya doon? No? Sis, ikaw pray. Bakit ako? Nahihiya ako. Ano nakakahiya? Diba? Ang nakakahiya, yung kasalanan. Yes. Sa harapan ng Panginoon. Amen. Pero, pagpapuri, paglilingkod, para sa Panginoon, your labor is not in vain. Yes. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Because you know that's the work of the Holy Spirit. Kaya ka nakakagawa. Di ba? Hindi ka gumagawa ng mga mabuting bagay para maligtas ka. Niligtas ka para gumawa ng mabubuting bagay. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yun po yun. Kaya let go. Sabihin natin, let go. Let go. Ano ba yung mga ile-let go namin, pastor? Ano ba yung pinapabitawan sa inyo ng Panginoon? Kasalanan. No? Huwag mo nang i-deny. Diba? Kasi tayo minsan in denial eh. Ay, ang maliit lang naman to eh. No. Let go. Pag sabi let go, confess. Confess it to God. Lapit ka sa Panginoon. Amen. Diba? At ang Diyos ang dapat maghari sa atin. Surrender to the Holy Spirit. No? So, binanggit yung Day of Pentecost. Kasi merong 3 major event, no? Sa Israelites. Yung Passover. Ano yung Passover? Ayan, assignment yan ha. Tanungin nyo yung mga sales nyo, mga leaders ha. O sige, kapatid ko talagang binabasa mo, ano yung Passover? Talagang nagde-devotion ka, ano yung Passover? O ano yung Pentecost? Ano yung Tabernacle? Sige nga, di ba? So dapat sinicheck natin yan sa ating mga... At kung hindi man nila alam, kung hindi mo alam, aminin mo na hindi mo alam para maisabi sa'yo. Tama? Be teachable. Yes. Have a teachable heart. No? There are 3 major events. No? At sa 3 events na ito, merong 7 special days on Jewish holidays. Yung Passover, merong unleavened bread. Ito, background lang to pero dapat mapag-aralan nyo yan. No? Kung ano ba yung Passover. Mag-research kayo. Sa Passover, you have the unleavened bread and the first fruit. Sabihin natin, unleavened bread. Kasi symbolic ito. First fruit. Ayan. Within, ilang days? Ano sabi ko kanina? Ilang days? So, nakikinig talaga. 7. 1 week. And then, you have 50 days. Pagkatapos ng 7 days, ilan? 50 days of waiting. Sabihin natin, waiting. Handa kang maghintay sa Panginoon? Sino handa dito maghintay? Amen. Amen. Hindi, pastor, mahal na mahal ko na siya. Magsasama na kami, magtatanan na kami. Wait upon the Lord. Yes. Kapatid, no? Kapag hindi God's time, hindi yan God's best. Ulitin ko. If it's not God's time, it's not God's best. At maaari pa yan kadalasan makasama sa iyo. Yes. Amen? So, after 7 days, unleavened bread and first fruit, merong 50 days of waiting. Kaya nga, Pentecost. From the root word penta. No? Or pente. No? Pentecost. And then, after long period, you have tabernacle. That's the 3 major events in Israel. No? Yung Passover, kung maalala natin, nung nasa Egypt sila, yung angel of death, nag-pass over sa lahat ng mga may dugo sa hamba ng pintuan, yung mga lamb, the blood of the lamb, na inutos ng Diyos kay Moses para sa bayan ng Israel, na sila ay ma-spare doon sa
papataying mga panganay. Salot, no, doon sa Egypt, no. And however, if the angel of death sees the blood of the lamb, he will pass over. No? Kapag inutos ng Panginoon, halimbawa sa panahon natin, kung tayo yung nasa panahon ni Moses, pag may inutos ng Panginoon, gagawin mo o hindi? Gagawin. Yan. Kasi pag di mo ginawa, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Tama? Oh, may inutos ang Panginoon, bakit? Kaya siya may inutos para sa ikabubuti mo. No? Kaya sumunod na tayo. Amen. Amen. Kapatid, huwag na tayo yung maraming excuse. Huwag na tayo yung maraming dahilan. Na kasi, Pastor, kaya hindi ako makapag-devotion kasi Kapatid, kahit 30 minutes, wala ka para sa Panginoon. 30 minutes. No? Mabasa mo yung salita niya. Every day. Ilang oras meron sa isang araw? Ano yung iba? Parang di alam. 21, 24. 24. Oh. Kahit 30 minutes doon, hindi ka makalaan para sa devotion. Halimbawa, dahilan ng estudyante, no? Kasi po ang dami namin activity. Ang dami po namin activity sa school, Pastor. Talagang nag-a-achieve ako sa school Kami namin ginagawa. Napagawa ng teacher. Okay. Mag-devotion ka. Devotion ka pa din. Bakit mahalaga? Sinasabi ng salita ng Diyos, bakit mahalaga ang panalangin at devotion? No? Sa araw-araw ng ating buhay. Pagkain yan Yes. ng iyong espiritu Amen. At kapag hindi kumakain ng espiritu, mawawala ka sa focus. At pag nawala ka sa focus, talunan ka. Yun ang mangyayari. Hindi ka tuloy-tuloy na mapupuspos ng banal na espiritu. No? So, ayun, binigyan ko yung background kung naalala nyo sa Exodus yan. Amen? Yung Passover. And after Passover, it's unleavened bread. Ano yung sinisimbolo nito? Sige nga. Ano sinisimbolo ng tinapay na walang pampaalsa? Yan. Very good. Yung walang papaalsa kasi yung paalsa sinisimbolo ng kasalanan mo. Yes. Amen. So, and Jesus is the first fruit from the dead. No? And then you wait 50 days. At yun nga ang Pentecost. At very significant sa book of Acts. The day of Pentecost, na-receive nila ang banal na Espiritu. No? So, the birth of the church and the outpouring. Sabihin natin, outpouring. Nais ba ng Diyos sa DOCG magkaroon ng outpouring of the Holy Spirit? Amen. Nais ng Diyos yun. Ang tanong, are you willing? Are you available? Are you prepared to receive the outpouring of the Holy Spirit? Amen. That's the problem No? Sa maraming Kristiyano. They are not prepared. No? Because they are ignorant. What's that? Ano yun? Ano yung outpouring? Because, bakit ignorant? Hindi ka kasi nagdi-devotion Tama? Hindi alam. Ignorant. So, yung 50 days na yon, no? Holy Spirit will happen on that 50th day. Yung talaga, ginawa yon. Sinadya yon ng Panginoong Jesus. And ng Diyos Ama, no? And on that day, no? Anong nangyari? Nung nagkaroon ng outpouring, mababasa mo, 3,000 people got saved. Amen. 3,000 sa isang araw na yun, Nasave lahat, tumanggap sa Panginoong Hesus, naka-receive ng banal na Espiritu. Dahil naunawaan nila ang outpouring, naunawaan nila ang kahalagahan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Yes. Hallelujah. And that is very important to them. Kasi kapatid, kung hindi importante sa iyo ang Panginoong Hesus, hindi ka mapupuspos ng banal na Espiritu. Walang outpouring, walang restoration, walang revival. Kung hindi ang Panginoong Hesus ang Panginoon mo, kung hindi siya ang Diyos mo, kung sarili mo pa rin ang nasusunod, there will be no infilling or filling of the Holy Spirit. No?
yung lay hands namin dito ni pastor or ng mga leaders, hindi yun marireceive kung hindi mo Lord of Lords, King of Kings, si Jesus. Hallelujah. Yun ang hadlang sa mga tao. Yes. Hindi mo kinikilala siya bilang Diyos. Kinikilala mo lang siya na takbuhan mo kapag may kailangan ka. No? Ginagawa mo lang siyang genie na kapag may kahilingan ka, lalapit ka. Na kapag kagipitan na, lalapit ka. Pero kung siya ang Diyos mo, no matter what happens, gumaling ka o hindi, siya ang Diyos mo. Amen. Hallelujah. May pera o wala, siya ang Diyos mo. Amen. Hallelujah. Maraming problema o konti ang problema, siya pa rin ang Diyos mo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen? Anumang panahon, tag-init, taglamig, tagtuyot, kasaganaan, siya pa rin ang Diyos mo. Amen. Hallelujah. Just like what happened to Abraham. Yes. No? Sabi ng Diyos, bigyan mo sa akin si Isaac. Sino ang Diyos ni Abraham? Ang Diyos nang gumawa ng sangsinukob. Amen? Kaya wala siyang tanong-tanong. Maagang-maaga, bumangon si Abraham. Hinanda yung mga gagawin sa altar. No? At sabi niya kay Isaac, halika na anak, Yes. akyat tayo doon sa bundok ng Moira. No? Sabi ni Isaac, asan yung lamb na iaalay natin, Papa? No? Anong sabi ni Abraham? God will provide. Amen. Amen. Kapag nagtatanong yung anak mo, Mama o Papa, bakit po wala tayong ganito? Ang sagutin mo bilang Kristiyano, anak, ipaprovide yan ng Panginoon. Magtiwala ka lang sa Kanya. Amen. Hallelujah. Anak, huwag tayong pangunahan ng pag-aalala. Huwag tayong magpanik. Maglalangin tayo. Amen. Hallelujah. Sabi ni Abraham sa kay Isaac, God will provide. Anong ginawa ni Isaac? Nagtiwala siya sa tatay niya kasi very good role model si Abraham eh. Yes. No? Hindi nagreklamo si Isaac kasi nakita niya sa yung pananampalataya ng tatay niya. No? Kaya nangyari yung pinapagawa ng Panginoon. No? So, very significant mga kapatid yung the day of Pentecost. Na-receive ang banal na Espiritu. No? That you will receive power. Amen. No? When the Holy Spirit comes on you. Diba? Sa iyo siya naghari, tinanggap mo siya ng buong buo. Amen. Paano ho ulit ang pagtanggap sa banal na Espiritu? Kilalanin mo ang Panginoong Jesus. Yes. Sumampalataya ka sa Kanya. No? Na siya ang tanging Panginoon. Wala nang iba. That He is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Wala nang iba. No? Lalo na nasa panahon tayo ngayon ng anong panahon tayo ngayon? Last days. Huling araw ng mga huling araw, mga kapatid. No? Nagdo-double time ang diablo. Ang mga demonyo. Diba? Nakikita niyo sa social media? Diba? Ang daming mga pang-aaliw, panggugulo, para maging busy ka, para maaliw ka. Diba? Netflix and all, YouTube. Ayan yan eh. Tapos ang idadahilan sa leader, wala po akong time ng devotion. Busy ako. You are being deceived. No? You're being deceived. Deception na kaagad yun eh. Yes. It's a lie. And Satan is the father of lies. Yes. But the truth will set you free. Amen. Kaya, outpouring of the Holy Spirit, be filled with the Holy Spirit by putting your faith to the Lord Jesus Christ. No? And He being the Savior of your life, the Savior of your soul, no? Your King, your Lord, your Master. Amen? So, makikita natin dito yung sumunod sa Day of Pentecost. No? Makikita natin 3
3,000 people got saved that day. No, nung nagkaroon ng outpouring. No? Kaya ngayon inahanda tayo ng Panginoon eh. This year, 2024, kung ang DOCGM talaga ay magiging dedicated sa Panginoon. No? Ano yung sinasabi ng Panginoon? Magkakaroon ng outpouring dito. Amen. Amen. Hallelujah. The question is, how many laborers are here? No? Hallelujah. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Now, ask the Lord of the harvest. Pray. Yes. No? Hallelujah. Hindi lang basta pray. Have a conquest in your life. Yes. Hallelujah. And then you will experience the outpouring of the Holy Spirit. Focus on your family. Huwag mong tigilan. Itaas mo sa Panginoon yan. Lumaban ka. Yes. Di ba? Hallelujah. Lumaban ka. Kahit kagulo sa pamilya, lumaban ka. Yes. Kita mo inaalipin ng demonyo yung anak mo, labanan mo. Yes. Amen? Hallelujah! Hallelujah. Huwag kang pumayag, papakinang buitre ang pamilya mo. Yes. In prayer, that's the venue of the Holy Spirit. Yes. Hallelujah. He will fill you. He will direct you kung anong dapat gawin. At magkakaroon ng deliverance, ng restoration, ng revival. Yes. And ngayon pa lang dinideclare natin that it will happen here. Revival, restoration, and outpouring of the Holy Spirit in every family here in DOCGM. Now, where is your faith, church? Hallelujah. Only in Jesus. Yes. Amen? Huwag tayong tumigil. Huwag tayong sumuko. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka tayong sumuko. Sundalo tayo eh. Diba? We are not born again for nothing. Hindi lang para sa wala yun na born again tayo. May purpose eh. Amen? May purpose. Kaya makikita natin, they were saved, 3,000 people, because the Holy Spirit was unleashed. Sobrang laya ng banal na Espiritu na kumilos sa lugar na yon at 3,000 yung naligtas. Ibig sabihin, napakadaming pamilya nun Hallelujah. na naligtas. The day of Pentecost. No? And pagkatapos ng day of Pentecost, magkakaroon ulit ng mahabang period of time. Ano yung susunod? The Feast of the Trumpet. Yes. Very significant na naman to. Mga leaders, yan. Tanungin niyo yung selves nyo, alam mo ba yung Feast of the Trumpet? Hindi po. Kasi, hindi ka nagka-devotion eh. Trumpet. Trumpeta. Anong ginagawa ng trumpeta? Tumutunog. Yes. Diba? Tumutunog. It will sound. It will sound. Kapag narinig mo yon, kapag narinig yon, yung trumpeta na yon, the dead will rise. Yes. Mabubuhay ang mga patay sa espiritu. Hallelujah. Amen? And it talks about the second coming of the Lord Jesus Christ. But long period of time. Kaya tayo sa'yo, nasa grace period tayo eh. Diba? We are in the period under grace, waiting for the second coming of the Lord Jesus Christ. And it is at hand. Yes. Napakalapit na. Hallelujah. We see the signs in Israel. No? We see the signs, yung mga presidente, yung mga leaders ng mga bansa, nagkakakampi-kampi na. No? To invade Israel. At malapit na magkakaroon actually, no? When you check the pattern and the prophecy in the Bible, World War III is at hand. Yes. Yes. World War III. Damay ba ang Pilipinas doon? Yes. Buong mundo. Malalaking mga bansa magkakakampi-kampi. So, galit na galit ang diablo, no? Ang mga demonyo sa gawa ng banal na espiritu ngayon. Pero papatalo pa tayo? Hindi. No? We will continue no matter what. Kapag dumating ba yung oras na yon,
No? Kasi, that is a big possibility in our generation, mangyari, yung World War III. At ipe-persecute ang church. Eh kung hindi mo na-disciple yung pamilya mo, hindi mo na-share about the Lord Jesus Christ, no? Tapos kumatok sa bahay mo, tinutukan ka ng ice pick sa leeg, renounce your faith. Kung hindi, papatayin ko tong pamilya mo. Ano sasabihin ng pamilya mo? I-renounce mo na para mabuhay tayo. No. Yun yung sasabihin ng pamilya mo kasi hindi nakakakilala eh. Walang tanim ng salita ng Diyos eh. Pero kung lahat sila, ang Panginoon nila, ang Panginoon Jesus, ang sasabihin nila sa iyo, huwag mong i-renounce, handa tayong mamatay para sa Panginoon. Amen. Amen! Glory to God! Hallelujah. Sama-sama tayo dito. Yun ang sasabihin ng pamilya mo. Bakit? Lahat sila ay tunay na mga Kristiyano. Amen. Kahit magkaroon, dumating yung persecution na ganun. Ganun katindi. Alam mo natin sa ibang bansa nangyayari na yan? Yes. In Middle East, beheaded. Sinusunog. Binibitay because of their relationship with the Lord Jesus Christ. Kapag nangyari ba yung World War III, pwede mangyari sa Pilipinas yung ganon? Yes. Pe-persecute ang church? Yes, it is prophesied. Yes. No? So, merong three view kasi, no? Pero, ang pinakapunto nun, babalik ang Panginoon. No? Merong pre-tribulation, na bago Great Tribulation, may rapture, diba? Meron mid, meron post. Pero ano man doon, no? It doesn't matter. Ang nagmamatter doon, ano ba ang posisyon mo sa Panginoon? Yes. Siya ba talaga ang Panginoon mo sa buhay mo? Yes. No? So yun. Second coming of the Lord Jesus Christ. The trumpet in the Old Testament is also summoned for gathering. Kapag pinatunog ang trompeta, ang ibig sabihin, gathering na yun. Kailangan magkatipon na. Diba? At sa huling tunog ng trompeta, diba? Ano? Familiar ba yung verse? Ano mangyayari? Sa isang iglap, Sa isang kisap mata, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating. yes, magkakaroon ng panibagong katawan, glorified body. Amen? So yun yung sinasabi nun. After the day of Pentecost, magkakaroon ng long period of time and then the feast of the trumpets na. No? At sinasabi ng Panginoon ngayon, saan ang mga trumpeta ko? Tumutunog ba yung trumpeta mo, kapatid? Nagwi-witness ka ba sa Panginoon? Kapag ang mga Kristiyano talagang makikita all over the world na talagang maigting sila, sinishare ang gospel, yun ang trompeta. Amen? Yun ang trompeta. No? God says, between now and the feast of trumpets, anong sinasabi ng Panginoon gawin natin? Be my witness. Diba? Tapos na Day of Pentecost, nandito na tayo sa long period of time. At ang gagawin natin, be a witness. Be filled with the Holy Spirit. No? At isang araw, tutunog ang trompeta. The Day of Atonement, when God will take away all sins. And then the tabernacle. Ano ibig sabihin ng tabernacle sa Old Testament? It means we will be with God forever and ever. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. Yun. Kaya pag binasa mo yung Old Testament, kala mo, okay, ginagawa nila. Hindi, may kinalaman yun. It's symbolic. Sa isang. No? Dito sa panahon natin. Passover, diba? Yung Pentecost, Feast of the Trumpets, and then the Tabernacle. Nandoon na tayo. No? Yun ang ibig sabihin ng tabernacle, sa presensya ng Diyos. No? So, nasaan tayo sa panahon ngayon? Where are we today? Anong dapat ginagawa natin? Anong dapat ginagawa natin, mga kapatid? Witness. Sabihin natin, witness. Yan. Ano sabi? Basahin ulit natin, no? Chapter 2 naman. 1 to 4.
Nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay nagmula sa langit na tulad ng ugong na malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May purpose lahat yan. Di ba? Yung speaking in tongues, wala lang ba yun? Parang wala lang ba yun? May purpose lahat yan. All the gifts and the work of the Holy Spirit has purpose. And it's all in the plans of God. Sa katauhan. Amen? The Holy Spirit was manifested in them like a wind. Sabihin natin, wind. No? Pero hindi porket humangin ng malakas, Holy Spirit na yun. Baka sabi kasi ni Pastor Dean eh. Baka i-quote nyo pa ako na humangin ng malakas sa may bahay nyo. Uy, Holy Spirit. Hindi yun mga kapatid. Sinasabi lang natin kasi binasa natin. Tama? So, at it was manifested fire. Sabihin natin, fire. Parang apoy. Diba? Sabi doon, parang apoy. Dilang apoy. May nakita silang parang mga dilang apoy. No? Ito ba ay talagang apoy? Yung nakita nating apoy na nasa kalan? Hindi. Parang nakalagay. So take note of the word. Parang mga. Ibig sabihin, hindi lang isa. Mga dilang apoy. Ayan. Holy Spirit manifested like a wind, and like fire, and like tongues. On the day of Pentecost. Anong sabi sa verse 5 to 13? May mga debotong Hudyo doon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagkatinga ng maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. So iba't ibang lahi, naunawaan nila. Kasi nga, yun ay gift ng Holy Spirit. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang sinabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit siya nakapagsalita ng ating wika? Tayo yung mga taga-Parsya, taga-Media, taga-Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Next. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia, taga-Pamphylia, taga-Ehipto, at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene, at mga nagmula sa Roma. Ang daming lahi, doon sa lugar na yon. Mga Hudyo, mga Hintil, na hikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Kreta, may mga taga-Arabia. Paano sila nakakapagsalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari. Kaya nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito? Ngunit may ilang nagsabi, hindi na persecution, nangutya, lasing lang yung mga yan. So, sa conquest ba, in-expect mo may persecution o wala? Meron. It's not smooth. Yes. Meron yan. May mga komento yan. Yes. Diba? May mga paninira yan. Yes. Kapag ikaw ay gumagawa ng gawain ng Diyos. Yes. Expect mo yan. Huwag ka ma-surprise. Amen. Huwag ka magulat. Huwag ka magtaka. Ganoon talaga. Diba? Merong resistance palagi. Yes. No? So, on the 121st believers, the Holy Spirit was manifested in them. And meaning God wanted them to know the purpose. No, merong purpose Ano ba yung pinapahiwatig ng Panginoon? Purpose of the Holy Spirit is to proclaim the gospel to everyone. Yan. Kaya ang pagkilos ng Banal na Espiritu is to proclaim the gospel, the good news. Diba? Nasabihin natin, alam mo ba, kapatid, kung saan ka pupunta pag namatay ka? Ganyan Sisimula yan sa ganyang usapan Alam ba hindi nga natin alam kung kailan tayo mamamatay. Yes. Diba? Kahit tayo, akala natin malakas tayo ngayon. No? Bukas malakas pa ba tayo? Hindi natin alam. No? Hindi natin alam lahat yon. Pero anong alam natin?
mga Kristiyano, we have the assurance, no, that when we die, we will be with Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. That's the assurance of faith. Amen. That's the gospel. Sabi kapatid, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapatid, naniniwala ka ba nagkasala ka? Naniniwala ka ba tayong lahat ay nagkasala? Yes. So saan tayo papunta? Kung wala si Jesus, saan tayo papunta? Sige, sagot. Impyerno. No? Yung iba kapag narinig yan, impyerno daw, hindi. Mabait ako. Nabasa natin, tama? Yes. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung tinatawag ng kamatayan, separation. Sabihin natin, separation. Sinabi sa Tagalog, paghihiwalay. Ano yung naghihiwalay? Yung katawan at yung espiritu, yung kaluluwa. We have three parts, di ba? Body, soul, and the spirit. We have human spirit. And yung soul, yun yung tayo, yung will, yung emotion, di ba? Yun yun. At yung itong flesh, ito yung mamamatay. No? So, kapag ang isang tao na wala sa Panginoon, hindi nakatanggap o hindi nakilala ang Panginoong Kristo, hindi narinig ang gospel sa ginawa ng Panginoong Kristo, pag namatay siya, anong nangyari? Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Doon lang ba nagtatapos yun? Kama. Ngunit, praise the Lord. Hallelujah. No? Ang kaloob, sabihin natin kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Kanino lang? Kay Kristo Jesus. Walang ibang pangalan. Amen. Walang ibang qualified na nagbayad ng ating mga kasalanan kundi ang Panginoong Jesus lang. Yes. No? Kaya sa ating mga pamilya, yun yung isi-share natin. No? Na nanay or tatay or pinsan, anak or apo, no? Tayong lahat ay nagkasala. At ang kabayaran nito ay kamatayan. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Tama? Yes. Yes. Ngunit, ang kaloob ng Panginoong Jesus ay buhay na walang hanggan. At hindi lang iyon ang pinagkaloob niya. Pinagkaloob pa ang banal na Espiritu bilang tatak Yes. na tayo yung mga anak ng Diyos. Amen. 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 We need supernatural power. Kapatid, aminado ka ba na kailangan mo ng supernatural power and it's from the Holy Spirit? Verse 13, anong sabi doon? No? Yung may mga audience sila sabi din, ngunit may nagsabi, mga lasing lang yan. No? Two types of people in this world. Believers and wala namang gitna eh. Di ba? At believers and unbelievers. Yun lang. No? So, kaya sabi sa 14 ni Apostol Pedro, ayan, talagang boldly sinabi ni Apostol Pedro, kasama ng 11 apostol, si Apostol Pedro, nagsalita ng malakas, mga taga-Judea, at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Ano yung sasabihin niya? Nakita nyo? Bakit nakapagsalita ng ganun si Apostle Peter? Na dati duwag to eh. Tama? Duwag siya. Ngayon nakapagsalita siya ng ganun. Kasi puspos na siya ng Espiritu Santo. 15. Yan. Hanggang 21. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. 9:00 pa lamang ng umaga ngayon. Ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Makinig tayo. Anong gagawin ng Panginoong Diyos sa mga huling araw? Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng pangitain. At ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng panaginip. Yes, vision. Nangyayari po ba yan? Yes.
They will dream dreams in these last days. Magkakaroon ng vision. No? Yung mga leaders, yung mga talagang tinawag ng Panginoon, yung mga pastors, magkakaroon yan ng vision, mga naginip yan na kung anong pinapagawa ng Panginoon. Amen. Do you have that vision, mga kapatid? Sa pinapagawa ng Panginoon? Yes. The Holy Spirit is speaking to us in that vision. So, in the Old Testament, only selected people has the Spirit of God. Pero sa ating panahon, ibinuhos sa lahat para tayo ay mag-witness. So, Galatians 3:14, yan. Sabi dito, ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang pinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Ephesians 1:13. Sabi dito, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng, ano yung pangako? Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Amen? Yun po ang sinasabi sa akin, sealed with the Holy Spirit. The promise of the Holy Spirit sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon ang tanong, kapatid, sumasampalataya ba talaga tayo? Amen. What's the evidence? What's the evidence of faith? Sumusunod, yes, tama yun. At meron ka laging burden. Yes. Kapag sumasampalataya ang isang tunay na Kristiyano, laging may burden yan. Yes. Hallelujah. Kasi kapag nananalangin yan sa Panginoon, nakakatanggap yan ng burden. Yes. Hallelujah. Nakakatanggap yan. Tinutulungan ng banal na Espiritu kung anong dapat ipanalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya priority, panalangin eh. Yes. No? Kasi doon natin natatanggap, Lord, give us the burden kung ano yung Yes. dapat namin Hallelujah. Panalangin. ilakad at buhatin. Magkakapatid. Amen? Yung burden na yun. Katulad ng pagpasok ng Panginoong Jesus sa Jerusalem, Yes. sino yung nagbuhat sa kanya? Asno. Di ba? Hindi matandang asno, batang asno. No? And that was the first time na nakapagbuhat yung asno na yun. Diba, inutusan ng dalawang disciples eh. O, pumunta ka doon sa may-ari ng asno. O, sabihin mo, kailangan ko. O, yung batang asno. So, pumunta sila at ibinigay. Hindi yung nakilala yun eh. Pero, inutos eh. Yes. Diba? Pag may inutos ng Panginoon, doon ka lang. Wala nang tanong-tanong. Yes. So, kasi madami pa tayong tanong eh, no? Lord, bakit? Bakit ako? Bakit ako kailangan magpastor dito? Lord, bakit ako kailangan mag-intercede? Lord, bakit ako kailangan mag-undergo ng discipleship? Dami nating tanong. Sumunod ka na lang, kapatid. Yun ang pananampalataya. Pag narinig mo, nabasa mo, sinabi ng Panginoon, sundin mo. Amen. No? Sabihin mo sa tanong, sumunod na lang tayo. Sumunod na tayo. Dami mo kasing tanong eh. Di ba? Ang dami pa nating mga tanong, ang dami pa nating mga excuses. Lord, ililibing muna namin yung mga patay namin. Di ba sabi ng isang excuses? Bago kami sumunod sa iyo. Ang dami. So kaya, wala. Hindi talaga sila napupuspos ng banal na Espiritu. Kasi, ang daming tanong, ang daming mga excuses. No? Kapag inassign, ay, hindi ko kaya. Oh, mag-devotion ka, ay, busy ako. Oh, Bible study tayo, ay, dami, di ba? Excuses. Tapos, magtataka ka, hindi ka puspos ng banal na Espiritu. Sino yung hadlang? Tayo mismo. Diba? Sa sarili natin. So, do you have the Spirit of God in your life? Kapatid, no? Iwan ko yung tanong na yan sa'yo. Meron ka ba talagang Espiritu ng Diyos sa buhay mo? Ang ibig sabihin ng pananampalataya, pagsuko sa Diyos. Amen? Pagtitiwala ng lahat-lahat sa iyo. Surrender your life to Jesus. Yes. Yun ang pananampalataya. Wala na tayong marami pang mga tanong or
sinasabi excuses. 2 Corinthians 3:17, anong sabi doon? Ang Panginoong binabanggit dito ay ang, sabi natin, Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. Praise God. Kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, mayroong kalayaan. No? Malaya ka sa lahat ng bisyo. No? Pag nakita natin sa ating pamilya, may mga ganoon. Diba? May mga bisyo, may mga talagang kaguluhan. May kalayaan ba doon? Wala. Ano yung nandun? Pagkaalipin. Pero ikaw na malaya, anong pinapagawa ng Panginoon? Be my witness. Pray for them. Amen. Amen. Share the gospel. Yes. Amen. Dahil ikaw ay pinalaya. At ang binabanggit ng Panginoon, sino? Ang Espiritu. Because the Holy Spirit is God. No? And John 14:16. The Holy Spirit is a person. He will help us to understand. Magbigay ng pangunawa. No? Upang bigyan kayo, sabi ng Panginoon, dadalangin ako sa Ama upang bigyan kayo ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Verse 19. Ayan, hindi lang isulat. So, we are now in the last days, mga kapatid. Basahin natin yung Acts 2:20-21. Last 3 verses. Ang sabi doon, ang araw ay magdidilim. Kinig tayo, no? Last verse na ito. Ang araw ay magdidilim. Ang buwan ay pupulang parang dugo. Bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen. Amen. Unawain natin to. Ang araw ay palubog na. Nasaan na kaya tayo, no? Dapat hapon na po, mga kapatid. Dapat hapon na. No? Kung nakikita mo lang, nabibision mo yung galawan sa mga sanlibutan, yung pailalim na galaw ni Satanas, yung impluwensya sa social media, yung mga ini-impose ng mga tao, na sabi sa Bible, they will call good evil, and they will call evil good. Diba? Yung kasal na same-sex marriage, tatawagin nilang mabuti. Diba? They will call it good, that's good. Yung abortion, yung prostitution, diba? That's good. Yun yung tatawagin nila, sabi sa Bible. They will call evil good. Ngayon, nasaan na tayo? Nangyayari? Yes, nangyayari. Sabong, that's good. Talpak ka lang ng takulpak. Drugs, sige. That's good. They will normalize. No? At ang daming mga influencer ngayon, mga artista, di ba? They will normalize shot, no, bottomless, inom pa. They will normalize, di ba? At andyan na nga, di ba, yung mga vape, yung mga kung ano ng mga usok-usok. Ay, pag pumunta ka sa labas, ang usok na nga ng pollution, tapos ang usok pa ng vape. Usok pa, tapos may yosi pa. Nasaan na tayo ngayon? Ang araw ay magdidilim. Mga kapatid. Diba? Alam ba natin kung gaano kaseryoso to? Yes. No? Are we really serious with our relationship with the Holy Spirit, with the Lord Jesus Christ? No? Araw ay magdidilim. Seryoso to kasi pamilya natin, yung iba doon hindi pa eh. Aminin natin, tama? Hindi pa nakakakilala. Ang dami pa nila. Payag pa tayo, impyerno. Yung patutunguhan nila. Anong ginagawa natin? Ang araw ay magdidilim. Ang buwan ay pupulan parang dugo. No? Bago dumating ang dakilang at maluwalhating araw ng Panginoon, no? Yun ang mangyayari. Kakaroon talaga ng kera, kaguluhan. Bakit magdidilim? Ang araw ay magdidilim. Usok yun eh. War. It's war, calamities. Di ba?
there will be eclipse as well. Nangyayari na po o hindi? Nangyayari na. No? Do you have the Holy Spirit? No? In your life? We are now in the last days, mga kapatid. No? Kailangan natin mag-double time. Kaya mga leaders, yung mga cells nyo, courage natin. Let us pray. No? Yung mga specific na essential, huwag nating tigilan. Devotion, huwag nating tigilan. No? Romans 8:9. Sabi doon, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa atin. Dito nakatira mismo sa ating katawan ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun. Yes. Liwanag eh, no? At matatanggap lang ang banal na Espiritu through faith in the Lord Jesus Christ. No? Ephesians 5:18. Last verse. Kaya ang sabi, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sabihin natin, be filled with the Holy Spirit. Surrender to the Holy Spirit. Surrender your life to Jesus. No? Itodo mo na, kapatid. I-dedicate mo na sa Kanya. No? Kasi marami ang akala nila, no, they are trying so hard in life, di ba? Aiming doon sa kanilang mga pangarap. Hindi masama yun, pero yun ba ang pinakamahalaga sa lahat? Nakakalimutan natin na yung pinapagawa ng Diyos bilang tayo mga Kristiyano to share the gospel. Amen? Because at the end of the day, ano yung nagmamatter? Ang Panginoon. No? Ang banal na Espiritu. Kasi lahat mawawala eh. Yung mga trabaho, yung mga negosyo, di ba? It will be gone. Dissolved. This earth will pass away. Alam ba natin yun o nakakalimutan na natin? Heaven and earth will pass away. Tayong magsayang ng oras, mga kapatid, no? I-dedicate na natin sa Panginoon. Kaya, be filled with the Holy Spirit. At kapag ang church ay na-filled ng Holy Spirit, outpouring of the Holy Spirit, no? Maraming maliligtas dito sa Diamond Village. Maraming maliligtas sa Golden City. Amen. No? Hanggang masaturate ang buong Imos. Kaya nagtutulong-tulong ng mga pastor eh. Kaya mamaya, Bible month mamaya 5 p.m. No? Tataas natin kung gaano kahalaga ang Bible pag-celebrate natin. Amen. Sama-sama tayo dun kasama sa munisipyo nila, mayor, na doon sila. Ng buong SOG. Amen? Because yun yung pinapagawa ng Panginoon eh. Amen. Declare the gospel. No? Huwag tayong matinag sa persecution, no? Sa kung anong mga bagay sa sanlibutan. Gawin natin kung ano po yung pinapagawa ng Lord sa iglesia. Amen. Now, church, do you have the Holy Spirit in your life? That's the question. And now, I want to invite you, if you are not sure, no? Lahat tayo, sama-sama tayong mananalangin ngayon. No? Sama-sama tayong mananalangin ngayon. Are we ready, church? Amen. Amen. Katulad nung sa upper room, nagtitipon-tipon sila. At napuspos sila ng banal na Espiritu. Pwedeng mangyari yan dito. Pwede rin mangyari yan dito. Amen. If we have that open heart, na only Jesus is my King. Only Jesus is my Lord. Na yun yung i-declare natin sa buhay natin. Na sa Kanya lang tayo nananampalataya. Amen. So, tayong lahat ay tumayo. Amen. Ay lahat po ay tumayo. No? At sa oras na ito,